Matapos ang pananalasa ng Bagyong Inday, isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay ganap ng bagyo na tatawagin bilang Bagyong Josie. Alamin natin ang update niyan kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine? Yes po, magandang umaga po Ma'am Leslie. Maging sa lahat ng ating mga kapakinig at naritong ulan sa lagay ng panahon. Si Bagyong Leslie nga o Tropical Storm Josie ay nakapasok na nga sa Philippine Area of Responsibility kanina madaling araw at huli nga yung namataan sa ng 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 65 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos nga yan pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa nakita naman natin na senaryo ay agaran din yan lalabas ng ating PAR mamayang gabi o bukas ng umaga at walang magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Samantala, ikabagat ngayon na siyang iiral dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon na siyang magbibigay ng mga pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorm, lalong-lalo na nga sa hapon o sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat na sa papalaot dito sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil maging katamtaman hanggang sa matataas mga pag-alon. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.